Hey guys! Welcome back! Disclaimer lang ha, if iba yung boses ko ngayon, that's because kakagaling ko lang sa Baguio at ewan ko ba, nanibago ata yung aking katawan sa lamig doon. Nagkaroon ako ng ubo at sipon. Pero don't worry kasi iniinuman ko na to ng gamot at umiinom na ako ng maraming tubig at hindi magiging hadlang itong mga sakit na to para gumawa ako ng videos para sa inyo, okay? So, speaking of videos, ang video natin today isang episode na naman ng Slay or Wale. Slay or Wale, kung hindi mo pa alam, kung bago ka lang dito sa aking channel, iti-testing ko yung mga makeup products sa aking face at sasabihin ko sa inyo kung slay, kung okay ba sila or wale. So in short, first impression review lang to. Dami ko pang sinabi. It's Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ayan yung itsura niya, guys. It's very slick. I actually really like the packaging. Judging from the name itself, nakaka-intriga siya, diba? Sinabi niya yung word na photo focus. And alam naman natin na kapag focus ang pinag-uusapan, especially sa photos or sa pictures, marami sa atin ang nagba-back out. Okay? Marami ang nag-uuwian. Kapag pinocus na ang camera sa face, nako bes, lalabas ang malas. Pero baka ang ibig sabihin nito, caring na natin magpa-pictorial ng focus ang mukha. We'll see. Now you know the drill when I feature foundations dito sa aking Slay or Wale segment. Hindi tayo gagamit ng kahit anong primer, hindi tayo gagamit ng kahit anong setting spray, at gagamit tayo ng two devices in applying our foundation. So dito sa right side ng aking face or sa inyong left, ako ay gagamit ng damp sponge or beauty blender. And dito naman sa aking left side, gagamit ako nitong, tara! Oh my gosh! Nitong buffing brush na unicorn and galaxy. Hindi mo maintindihan, pero sobrang cute, kaya push! Ang shade na nakuha ko is Soft Ivory Goodbye Photo Flashback. This foundation helps eliminate white particle reflection. It is tested under 7 light conditions. Sabi nila, clear blue sky, outdoors PM, indoors PM, electronic flash, fluorescent light, bathroom light, nightclub light. Diyan, I'm pretty sure tatanungin nyo kung saan ko ito nakuha. Alam naman natin yung mga Wet n Wild products are mahirap hanapin kasi wala sila dito sa mga supermarkets or department stores. Kung meron man, kulang-kulang yung mga products nila. So I got this one from All About Daisy PH. You can find them on Facebook. Just search All About Daisy PH. Or on Instagram, they are at All About Daisy PH. And what is really good about their shop is super affordable lahat. 485 pesos yung price ng isang bottle nitong Wet n Wild Photo Focus Foundation. So yes, let us start. Paano ba to? Ha? May spatula pala. So, kapag yung mga foundation may spatula, medyo hindi ko masyadong bet. Hindi siya hygienic for me. Okay? Paano ko ba ito gagawin? As dito na lang, didiretso ko na lang yung spatula dito sa aking face. Since ako lang naman yung gagamit ng foundation na to. Pero kung makeup artist ka, best, huwag mong indiretso. So, meron siyang amoy. Definitely, amoy chemical siya. Pero, wala naman akong problema doon. Hindi naman ako sensitive sa mga scent ng foundation. And currently, I'm just applying this one dito sa aking left side ng face using a buffing brush. Kung napuputian kayo sa shade, okay lang yan, guys. Remember, for this tutorial, hindi tayo gagamit ng concealer because itetest din natin kung gaano siya kadaling i-build up or buildable ba talaga siya. Okay, siya na rin yung gagamitin natin concealer para makita talaga natin yung effect ng foundation na ito. And makikita talaga natin, okay, especially yung longevity niya kasi aalis ako mamaya. So after one layer, it instantly brightened up my face. Pero hindi pa ako kontento sa kanyang coverage dito sa area na to. At saka sa aking under eye. Kaya titingnan natin kung buildable ba siya. Maglalagay pa tayo ng konti. Using our finger na lang.
It took me about 3 layers bago ko makover itong aking ugat sa mata. And okay lang yun, sanay na ako kasi makulit talaga yung ugat na yan, guys. Mahilig magpakita. Ayan yung kaibahan niya, okay? Kitang-kita nyo ang puti-puti dito. Okay lang yan, guys. Huwag kayong mabahala kasi babawiin natin yan using the bronzer or yung mga pang-contour natin later. Ang masasabi ko, using this brush, okay naman siya. Makikita mo talaga na meron siyang medium coverage. Upon application, hindi ko masyadong bet kasi parang streaky. Pero once na nag-set na siya after a minute or two, wala na yung pagka-streaky niya. Yung itsura ng foundation is, alam na alam mo na may foundation ka. Kasi gamit naman tayo ng damp beauty blender or sponge dito sa right side ng aking face. So, with the application, using the beauty blender, as in guys, 5 seconds pa lang, I know na mas better gamitin yung beauty blender. Kitang-kita pa rin yung foundation, but at the same time, mas natural siyang tignan at mas healthy tignan yung skin mo. Iba talaga. Ang galing talaga ng beauty blender, guys, no? Pero meron pa akong konting redness. Try natin i-build up again. Ang hirap talaga ng ganitong container. Sana nag-pump na lang si Wet n Wild. So, ayan na siya. We just finished the application of the Wet n Wild Photo Focus Foundation on both sides of our face. Ang nakakatuwa sa kanya is hindi siya malagkit. Hindi tulad nung ibang foundation. Like for example, yung Milani Conceal Plus Perfect. Ang lagkit-lagkit niya. Pero syempre, I will be using a loose powder kasi I will be wearing this throughout the day. Tapos, yung amoy niya, dun lang siya sa packaging or nung liquid form lang siya maaamoy. Once na in-apply mo na siya sa face mo, wala na siyang amoy. Or, may sipon lang talaga ako. Pero guys, meron akong mga dry patches dito. And, nakikita siya with the foundation and the brush. Dito naman, meron din ako dry patches kanina. Pero, using the damp beauty blender, nawala. Okay, nawala yung itsura ng dry patches. So I guess I'll just finish the rest of my makeup and also maglalagay din ako ng Photo Focus Foundation dito sa aking leeg para pantay naman sila. And gagawa tayo ng more experiment. Okay, magpo-photo-photo tayo. Photo-photo. Magsa-selfie-selfie tayo using flash para matest talaga kung wala ba siyang flashback or yung white cast sa camera. I will be right back. So I'm almost done with my face. Meron akong eyebrows and contour and a little bit of lip tint. Papakita ko lang sa inyo yung aking magiging glow or highlighter. Again, from Wet n Wild. Ito yung illuminating palette. Tapos in the shade of Catwalk Pink. I-try natin kung nakakasilaw talaga siya, guys. And again, I got this one from All About Daisy PH. Okay, mukhang may bago na akong favorite highlighter. What? Sobrang ganda nito. So, yung look na ginawa ko is natural lang. Okay, simple-simplehan lang. Bawiin na lang natin sa highlighter. And for sure, mababawi. Kasi ang ganda-ganda nitong Wet n Wild highlighter na to. Gusto ko lang muna sabihin yung mga napapansin ko so far with this foundation. So, yung coverage niya is hanggang medium lang, okay? Pwede mo siyang gawing light, basta konti lang yung ilagay mo. Ako kasi, nakita nyo kanina, diba? Ang dami kong nilagay. And medium coverage pa rin siya. Definitely, nakikita ko yung mga spots ng aking mga acne marks before. Pero wala na yung redness, okay? So, it's not that bad, okay? Kaya ko nang mabuhay ng ganito yung coverage. Pwede na yan. Pero ang gusto ko sa kanya is hindi nga siya malagkit at sobrang matte na matte siya. And I actually like it. Meron kasing mga matte na parang mukhang dry talaga yung iyong face. Ito, hindi naman masyado. And it feels very lightweight. Parang wala akong suot. Yun yung feeling. Which is really, really nice. So yes, let's proceed sa pagsa-selfie-selfie moments natin with flash and without flash. Magpapalit lang ako ng damit kasi hindi ko feel mag-selfie ng ganito ang suot. Okay?
Okay guys, so nag-take lang ako ng mga photos with flash and without flash using my Canon EOS M3. O diba? Nag-enjoy ako. Anyway, I think part ng aking enjoyment is yung foundation na to guys. Ang ganda niya, especially sa pictures. And I could say na mas maganda siya sa pictures compared sa personal. Kasi sa personal, meron nga siyang mga marks na hindi masyadong na-cover. Pero sa pictures, I don't know kung paano niya nagawa yun, pero ang flawless. Yung mga photos na nilagay ko dyan, wala yung filter, wala yung editing, or whatever. So yes, yun yung review ko sa kanya so far. Of course, susuotin ko to hanggang sa matapos yung araw. Hindi po ako magre-retouch. Hi guys, so kakabihis ko lang for the binyagan. I forgot to tell you the time. Yung oras ngayon ay ayan, nakikita nyo sa inyong mga screens. Hey guys, so I'm back home. Currently, it is 6:37, so that is more or less 10 hours na nasa mukha ko yung foundation. So yung activities na ginawa ko today is pumunta ako sa binyag, of course kumain sa reception, and then pumunta kami sa Tagaytay sandali. And even though nasa Tagaytay kami, mainit pa rin sa Tagaytay at nakakahulas. Yung foundation, yung Wet n Wild Photo Focus, lumaban siya mga best. As in, hanggang ngayon, nakikita ko pa rin yung kanyang coverage. Although, medyo shiny yung mukha ko ngayon. Kasi, pagbigyan na natin guys, 10 freaking hours. 10 freaking hours nasa mukha ko yung foundation and everything. And nandito pa rin sila. Hindi po ako nag-retouch, hindi ako nag-blot, hindi ako nagpunas ng panyo or tissue or whatever. And I'm impressed, okay? Although, yung feeling niya is, feeling ko talaga malagkit na and mabigat na yung mukha ko. I mean, yung mga makeup sa aking mukha. Pero yung itsura naman niya pag tinignan ko sa salamin or dito sa camera, mukhang okay naman siya. So, I think maganda talaga yung foundation na to visually. Like, even sa first application, okay, medium coverage lang siya. Hindi mo siya maiaangat sa high coverage kasi pag pinilit mo, magiging cakey yung itsura niya. Pero kapag tinignan mo yung itsura mo sa camera, ang flawless mo best. Parang high coverage yung nilagay mo sa face mo, but hindi. So, nakakatuwa tong foundation na to. I think mas magiging better pa siya if lalagyan ko ng, of course, primer and setting spray na hindi ko nilagyan kanina. And, of course, kapag magre-retouch ako, I think maganda talaga yung kakalabasan niya. Pero yun nga lang, hindi siya masyadong high coverage. So, baka hindi ko siya gamitin always kasi gusto ko talaga yung high coverage as in. Pero okay pa rin naman. I think gagamitin ko to pag meron ako mga photo shoots or pag magva-vlog ako para maganda yung itsura ko sa camera. Kasi very camera friendly itong foundation na to. So yes, kung ikaw yung taong mahilig mag-selfie, mahilig mag-photoshoot, vlogger ka, I suggest you try this foundation. Wet n Wild Photo Focus Foundation. And kagaya ko, you can get yours sa All About DC PH para hindi ka na mahirapan maghanap best. Yes guys, that is all about it for this video. If you want to see more videos like this and more videos from me and about Raph, then subscribe to my channel if you haven't already. I love you guys so much. See you guys on my future videos. Mwah! The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.